Hindi ko alam na magiging ang topic natin sa Little Talks ay paano lumande. Little Talks. Start with the Little Talks. Oo, di ba? Nag-grow na career. Lumalawak yung mundo mo, di ba? Oo. Lalaki lang ako, natukso. Lalaki lang ako, natukso. Okay. Hindi ko alam kung ibig sabihin magagandang kaibigan. Means mga chicks ba to? Mga babae ba to? O mga totoong kaibigan? Hindi. Ulitin natin. Going back. Malandi yata ako eh. Yun yung word nun. Sorry guys, pero malandi ako eh. Oo. Alam mo, nakakatuwa. Ikaw yung unang lalaking nakilala ko na umamin na malandi. Isa na namang napakalupit na content creator ang magiging guest natin ngayong gabi. Again, welcome to another episode of Little Talks. This is Andrea at makakasama po natin ngayon si Mark San Jose. Ako nga pala si Mark. Dating tahimik lang. Ako din yung creator ng Lumikha Media, Tio. Sobrang formal mo pala, no? Ha? Ganyan talaga ako magsalita pag nasa camera. Parang di ka naman ganyan. Nung pinanood kita sa TikTok, parang di naman ganyan. Hindi kasi ganito na. Mainhin lang dapat tayo mga lalaki. Kasi minsan sabi nila yun ang gusto ng mga babae daw, yung mga ganun. Mainhin lang. Yung masasabi mo na parang, yung question na parang, sino ba si Mark San Jose? Oo. Tahimik lang. Tahimik lang talaga. Tahimik ka lang? Pero pag walang camera, maingay. Hindi, si Mark San Jose talaga is, ewan ko ba, siguro nakilala mo sa Lumikha Media. Pero back in 2019, nag-YouTube talaga ako. Umigel. So, every video ko, nakikipag-usap ako sa mga babae. Talaga. Yun talaga yung content ko, nangaharana ako. Nag-boom yung content yung back in COVID era yun eh. No, nag-boom siya kasi yun ang meta ng YouTube eh. Within the 6 months, nakagain ako ng almost 100k subscribers. Wow! Ang pinaka nag-boom ng content, ewan ko naalala pa to ng mga viewers, is I met my ex on Umigel. Oh! Naging series siya. Doon nagsimula yung Mark San Jose talaga sa Umigel, yung paano makipag-usap, lahat-lahat. Hanggang sa, yun nga, may nangyari. And then, tumigil yun. Tapos sabi ko, this year, paano kung balik ko as short content naman. Bakit ka nag-stop? So wait lang, bago mo sagutin yung bakit ka nag-stop, so sinasabi mo ba na mahilig ka sa mga babae? Kasama ba yun sa question? Hindi ako handa doon ah. Hindi kasi galing sa'yo, sabi mo, nakikipag-usap ako sa mga babae. Nakikipag-usap sa babae. Mahilig magpasaya ng babae. Oo. Tama yung sagot ko na yan. Hindi, it's just like, ewan ko ba, parang malandi yata ako eh. Yun yung word nun. Sorry guys, pero malandi ako eh. Alam mo, nakakatuwa. Ikaw yung unang lalaking nakilala ko na umamin na malandi ka, di ba? So proud of you. Hindi, ewan ko, for some reasons, parang na-enjoy ko siya, makipag-usap. And then, kasi mahilig kasi ako sa mga love story. Idol ko si Daniel Padilla to si Catherine growing up eh. Yung mga ganun, sobrang kinikilig ako. So yung personality mo sa social media, feeling mo dun mo somehow nakuha? Parang. Kasi gusto ko talaga yung mga banat, mga ngitian, yung tipo na napangiti. Pati viewers kasi, pati ako pag pinapanood ko sarili ko, tapos napapangiti ko yung babae, parang napapangiti din ako eh. So ano kaya nararamdaman ng mga viewers? Magiging masaya din sila. Kasi isa yan sa mga gusto kong feeling eh, yung kilig, tawa. Diba? Dalawa yan sa gusto kong napaparamdam sa tao eh. Papatawa kayo, napapakilig. Sa panahon ngayon, mahirap ng madaming single eh. Diba? Aray! Joke lang. Pero okay, sige. So mahilig kang magpakilig, magpatawa ng mga babae. Meron bang nagpapakilig at nagpapatawa sa'yo right now? Si Mark San Jose din. Ha? Ewan ko. Meron naman. Meron naman. Mga ilan? Little Talks ba to o ano? Mga ilan? Isa lang naman. Isa lang naman. Parang hindi na sigurado. Diba? Isa lang. Isa ka lang naman, diba? Pinagpawisan ako sa tanong mo na yan ah. Okay, so isa lang. Sure ka na dyan. 100. 100. Di pa pala tapos.
So, paano nag-stop yung going back doon sa YouTube? Paano siya nag-stop? Ay, medyo deep to, emotional. Kasi may jowa ako that time. Siyempre, dahil sa content na yon medyo nagka-problema. Which is para sa akin naman, content lang yon. And dahil lahat ng nakakausap ko sa Omegle, always sinasabi ko na content lang to. If game ka na gawin to, gawin natin. So, talagang content lang para sa akin. Pero siyempre, di mo maiwasan sa babae nagsiselos. Yeah. Actually, siyempre, chinek ko yung social media niya kasi anong tatanong ko kay Mark San Jose? Kasi ngayon lang tayo nag-usap ng ganito. Yeah. Hindi tayo talaga magkakilala even before. Nakikita ko siya, pero ito yung first time na nagkausap tayo. So parang naisip ko habang check ko yung social media mo, if committed ka talaga, like right now, parang paano mo siya ma-handle? Knowing na yung content creation mo is about pagpapakilig ng babae, ganun. Parang kailangan mo ipaintindi ng maayos kung meron kang magiging partner or I don't know if may partner ka or wala. Tayo na ba? Hindi pa naman. Nung chinek ko yung social media mo, parang mahirap if like committed ka tapos ganun yung mga content mo. Kasi kinukwento mo yung parang background mo dati. Kaya medyo parang na-stop ka. And then di mo pa na-share kung ano talaga exactly bakit ka nag-stop. Nag-stop ako kasi parang na-guilty ako, di ba? Parang may guilt sa akin na parang sana nag-compromise ako dun sa relasyon na yun. Nung nagkiselos siya, I should have done something na para ma-compromise yung pagkaselos niya na parang hindi niya ma-feel na pinagpapalit ko siya. Ganun. Kasi, made some mistakes. Nag-learn ka dun sa mga mistake na yun. So masasabi mo ba, ano yung pinili mo doon? Love or yung passion mo sa content creation? Actually, both ko sila nawala. Pareha sila nawala. Oh? Na-speechless ako doon talaga? So paano mo siya na-handle nung nawala sila sabay? Anong ginawa mo? Umiyak. Umiyak ako sa gilid, nagdrama ako. Talagang, kasi sabi nila, di ba, kakarmahin ka. Inunahan ko na yung karma. Inunahan ko na, kaysa naman dumating yung karma na parang unexpected, inunahan ko na siya. So, dinil ko na yung heartbreak, give up ko yung career. Kasi darating talaga ang karma sa'yo eh. Kaya yun, unahan mo na. Kasi ayoko naman tuloy-tuloy lang yun, tapos siya broken. Tapos ako nag-i-enjoy lang social media. Siyempre, sooner or later, makikita niya yun. Ayoko dumating sa point na yun. So, tinigil ko talaga siya. So, parehas ko sila nawala. So, naka-move on ka na from that? Bakit gano'n yung sagot mo? Oo naman. Tapos ano yung nagpabalik sa'yo? Nagpabalik sa akin, it's just, wala hinahanap-hanap ko eh. Hinahanap-hanap ko siya. Yung content creation is just, parang naging parte na siya sa akin. Nag-start ako na ulit na maggawa ng mga story na maliliit. Hanggang sabi ko, tinry kong baguhin yung content ko na imbes na makipaglandian na content. Gumawa ako ng parang wholesome na content. Story, nagsusulat ng mga short na using random clips. Tapos, sabi ko na lang, ibalik ko na lang kayong dating ako sa social media. Kasi nag-work na yung dati eh. Baka mag-work ulit. Which is nag-work nga. So, pinaplan mo yung mga content topic mo sa social media or like, minsan random lang na okay Random siya. Meron akong ginagawa dati, doon sa Lumika, nagsimula yung Lumika dahil meron tong content na isa. It's about kaibigan. Isa sa mga scene is dinalan ko yung babae ng milk tea. Tapos, para sinabi niya, kaibigan niya lang pala ako. Tapos, ganun, blah, blah, blah. Tapos nag-boom siya, madami nakarelate. Tinuloy-tuloy namin yung story yun hanggang sa nagkaroon ng story. About kaibigan, umaasa, tapos nag-switch ng ako naman yung parang nagbago, mga ganun. Tapos, hindi siya natuloy eh. Unfortunately. Hindi siya natuloy? Bakit? No comment. Okay. No comment. I respect that. Hindi natuloy. Punta tayo dun sa parang lumikha. Lumikha Media. So, paano siya nag-start? Or paano mo siya naisip, okay, gusto ko lumikha yung pangalan ng Lumikha is a Tagalog word of to create eh. Parang yun. gusto ko mag-create ng something. So, hindi lang siya parang ganun. I wanna be able to create whatever. Pero syempre, kung ano nagsimula sa'yo, patuloy mo muna hanggang sa mag-switch ka ng something. Diba? So, lumikha means to create. So, that means I can create whatever I want, diba? Kung ano na-imagine ko, gagawin ko. Ganun.
So, kailan nag-start yung lumikha? Lumikha started on actually, pinakaunang post namin, ginawa namin ng December. December. Last year. Last year. But pinost namin siya ng February this year. Ah, okay. Kasama ko yung mga kaibigan ko, isang scene siya. Sa Instagram to nangyari. Isang scene is parang kaibigan ko, nasa gitna. Tapos, lalapit ako sa kanya. Tapos, out of nowhere sabihin ko, pre, nakita ko ex mo. And then, biglang transition, may darating na piano. Ah, parang nakita ko to. Ganun ilaw, magsiswitch yung ilaw, tapos magdadrama siya. Yun yung pinakaunang post na pinakaunang post, technically. This year lang din. February lang siya. End of February, I think. Pero ang galing, ang consistent mo. Hanggang ngayon. Paano? Paano maging consistent? Sa pag-ibig di ako consistent, pero sa content consistent ako. Sana all. Kasi yun ang maganda sa short eh. Kaya mong gawin siya within at least an hour of your time sa buong araw. Pwede mo siyang gawin eh. Di ba? Dahil sa short content, 30-second clip, pwede mo siya magawa sa isang araw. Pero right now, yun talaga yung ginagawa mo, content creation. Oo. Kasi pag YouTube, tinry ko ibalik naman yung YouTube. But time consuming eh. Tumatanda tayo, madami tayong responsibilidad sa buhay. Di na natin kaya ibigay yung 2-3 araw natin kaka-edit lang. Yeah. Diba? So, sabi ko, short content, ang dali niyang gawin. Isip ka lang, ayusin mo lang yung mga gagawin mo. Sa isang araw, makagawa ka ng 2-3. Post ka everyday. Kahit palang manood o may manood, bakit hindi? Okay lang, basta masaya ka, no? Pero ano yung nag-i-inspire sa'yo to keep going? Okay, gagawin ko to hanggat kahaba kahit gano'n ko, Wala eh. Wala lang. Gusto mo lang, nag-enjoy ka lang. Ni-enjoy ko lang siya. Kasi pag di mo siya ini-enjoy yung isang bagay, di magpapatuloy. Saka sabi ko sa sarili ko, di ko nagagawin ulit yun na titigil ko yung ginagawa ko. Kasi yun ang nangyari sa YouTube eh. Di ko siya tinuloy. Ito naman, parang niisip ko, ano kaya yung future na to? Para wala kang regret. At least tinuloy mo, di ba? Yun lang. May regret ka sa buhay? Madami. Madami akong regret sa buhay. Gusto mo mag-share ng isa? Gusto ko yung siya, like, on air, tapos nakikipaglandian siya, no? Isa sa mga regret ko, yun nga, yung pinakauna talaga is yung sa YouTube ko. Yung YouTube. Nawala yung girlfriend ko that time. Joke lang. Para kasi dalawa yung nawala sa akin nun, hindi lang siya, pati yung career na gusto ko tahakin sana eh. Kasi imagine mo, lagi ko iniisip, ano na kaya YouTube na yun today? Kasi that was 2019. Pero within 6 months, you gain almost 100K. Sobrang hirap hanapin yun. Oo. Tapos pinakawalan ko lang. Tapos iniisip ko, what if pinatuloy ko, ano na kaya ngayon? Diba? Na-broken ko talaga, no? Para Kasalanan ko rin. Kaya hindi ko rin masisi na broken ako. Kaya inano ko lang, finace ko siya. Sabi ko nga, inunahan ko na yung karma. Ano yung pinaka natutunan mo sa pinagdaanan mo na yun? Huwag magpapahuli. Huwag magpapahuli! Cut mo yun. Hindi, yung So, nahuli ka! Nahuli ako. Nahuli ako, pre. Hindi kasi, ganito kasi nangyari. To, real talk. Siyempre, pag may nag-grow na career, lumalawak yung mundo mo, di ba? Oo. Lalaki lang ako, natukso. Lalaki lang ako, natukso. Okay. Tapos nahuli ka nga. Oo. Wala na. Kinonfront ka. Kinonfront niya ako. After namin. Ang natutunan ko din is nga, mag-compromise kayo. Pag ganun, meron kang ganun, nababago ka talaga eh. Oo. Lumalawak yung mundo mo, madami ka nakikilala, yung pride mo tumataas din. So, yung pag ganun, mag-focus kayo kung sino nandyan sa inyo, yung sumama sa inyo. Kasi minsan hindi mo namamalayan na control ka na ng social media. Yeah. Kasi ang social media talaga, nababago ang tao. Totoo. Oo. Kala ko mag-stick siya dun sa sagot niya na huwag magpapahuli. At least okay naman yung sagot niya na mag-compromise naman daw. Hindi pa lagi yung kagustuhan. Compromise, oo. Yun ang pinaka-importante, mag-compromise kayo eh. Pero di lahat ng bagay mag-work yung pag nag-compromise kayo. So think about something else. Pero may mga bagay talaga na di nag-work kahit anong gawin mo. Ito yung example na to.
before YouTube, content creation, napunta ako sa Omegle kasi gusto ko i-promote yung kanta ko. Kasi kumakanta ka din. Yeah. Gusto ko siya i-promote. Kaya ang ginawa ko, kumanta ako sa Omegle. Kumanta ako ng mga covers sa mga tao. Tapos by the end of the, ng conversation, pinopromote ko yung kanta ko. Pakinggan nyo to. Tapos yun, napopromote naman siya. Hanggang sa nag-trending yung isang video, hanggang tinuloy-tuloy ko, hanggang sa nakalimutan ko, ay nag-YouTube pala ako para i-promote yung kanta ko. Kasi nag-enjoy ka na. Nag-enjoy na ako sa content creation. So, iniisip ko, nag-focus ako sa pagkanta ko na wala naman. Minsan kasi wala nang... Yun na minsan kasi focus ka sa gusto mong gawin eh. Pero di mo na nakikita na may mga bagay na mag-work pa para sa'yo. Tanggapin mo yung bagay na minsan, hindi talaga para sa'yo eh. May mga bagay na hindi para sa'yo. So, dapat tumingin ka, palawakan mo yung isip mo, i-accept mo hindi mag-work sa akin to. So, do something else. Diba? Parang sa relasyon lang. Pag hindi kayo nag-work, tingin ka sa iba. Kung hindi ka nagko-content creation, ano yung ginagawa mo right now? Lumalandi pa rin pero walang video. Ganun pa rin ginagawa ko. So, binibideo ko na lang siya para may content. At least meron ka ma-produce. Diba? Ganun pa rin. Hindi ko in-expect yung sagot mo. Hindi, ang seryosong ang sagot dyan, di ko alam. Siguro, wala akong maiisip eh. Nagtatrabaho. I mean, ganun na, tatrabaho pa rin naman. Quite right sa Tinder, no? Yung mga ganun-ganun lang buong araw. Gusto ko yung talagang idea niya. For the landi lang talaga siya. Swipe right ba yun, yung heart? Ay, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kasi di ako nagaganyan. Uy! Swipe left ba yung Tinder, pare? Sagot na kayo. Walang no judgment. Wala. Hindi ko alam. Swipe. Hindi ko maalala. So, ano yung Ano yung vision mo or yung naisip mo for Lumikha Media or for Mark Sanse like in 3 to 5 years? Lumikha Media, yan talaga ang gusto mong maging outlet, hindi lang para sa akin, para sa lahat ng content creator na gustong magsimula. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kakilala ko, huwag kayong mahiya na sumama sa mga video. Kung may idea ko, gawin natin, walang problema. Kasi Lumikha Media is I want this to be parang community talaga na nagkakaisa. And then, nabanggit mo nga yung community and recently lang, merong event na ikaw din yung nag-start and then idea mo din, which is yung the biggest picnic here in Toronto. Yeah. And share mo yung experience mo. Paano siya nagsimula? Saan nagsimula yung idea? Yung experience mo ng pag-organize ng event? Di ko in-expect yun. Kasi may gumagawa na nun sa community space na nagpapa-picnic siya, which is in Toronto mainstream. Pero sabi ko, di ko naman gagawin yun sa mainstream. Ano bang community ko ngayon? Filipino. Gawin ko sa Filipino. Kasi back in Alberta, sa Calgary, nung dumating ako doon, meron doon parang organization na tumutulong sa newcomers. Tapos sobrang helpful nun kasi before ka pa mag-school, before ka pumasok sa school, na bago ka dito sa Canada, meron ka ng kaibigan bago ka pumasok. So naisip ko, what if gawin natin to sa lahat ng tao? Siyempre, hindi lang naman mga student yung bago dito. May mga bagong nagtatrabaho para magtrabaho sila dito, bagong dating sila. So sabi ko, picnic. Gawin natin yung picnic. Kamusta yung experience? Nakakapagod no, pre. Nakakapagod yun. Sama ko kasi to si Kyle. Kung wala to si Kyle tapos si Rads, di ko makapull off yun. Dako yung tulong nito. Tsaka ang dami kong naririnig na ano daw. Kung meron lang daw na ganitong event before pa, nung mga sinauna pa, parang mas okay sana na yung na bring up yung ganong idea na may mga picnic, no, may actually, gatherings. Meron ganyan talaga. Even hindi lang nila napapublish ng maayos. Na-i-stay siya sa isang circle. So, di nila ginagamit yung social media to maximize the reach. Eh, tayong mga kabataan, yun ang focus natin sa social media eh. Di ba? Kung bago ka dito, walang kaibigan, anong ginagawa mo? Tumitingin ka sa TikTok. Hindi ka naman nagsisearch ng kung ano-ano. Di ba? So, social media talagang pinaka-the best outlet kung gusto mong gumawa ng ganyan. Pero madami gumagawa ng ganyan. Kailangan lang mahanap. And nag-work yung sa'yo? Nag-work yung sa amin. Sobrang ganda ng kinalabasan. Nakita ko dun sa page kasi
Member ako ng page ng Oo. picnic. Uy, pumunta ako doon na. Pero late na. Pero pumunta ako. Pumunta ako, umabol ako. Oo. Nakita mo ako, di ba? Oo naman, nakita ko eh. Nakita ko siya eh. Sumuport ako ha. May mga nakalagay doon mga single, may mga complicated in relationship. And meron bang nabuo doon? Meron, kaso natapos na agad. Dalawang araw lang sila. Bad trip. May nag-request. May nag-request. Spill the tea daw. Okay, di ko na sabihin pangalan or whatever. So mga nakakalam nandun lang sa picnic. Di ko na bibigay yung details din. So after ng picnic, lumabas na sila. Tapos kinaumagan, lumabas din sila. Tapos third days, LQ na. Bakit? Naka-block na. Na-block na? Ano to? Sa halip na isang linggong pag-ibig, naging tatlong Araw lang. So bakit nga daw? So hindi mo sasabihin bakit? Hindi ko sasabihin kasi medyo sensitive yung nangyari. Which is alam ko yung details niya. Yun nga, nangyari doon. Pero marami pang nagkaroon ng mga kaibigan doon. Nag-message sa akin na thank you, thankful sila na nangyari yung picnic. Ngayon, magkaroon siya ng mga kaibigan. Pero wala pa ako nababalitaan na naging magjowa na. Wala pa. Maybe meron, pero hindi pa nila kami namimit ulit. Uy, mag-reach out kayo kung naging magjowa na kayo from the picnic, di ba? Testimony. Nag-work ang power ng picnic ni kung gusto mo magka-jowa, mag-attend ka ng picnic. Actually nga, may isa akong content blind date naman. Oo. Nakapanood mo ba yun? Ano yung sa ano? Sa May Balay. napanood ako once. Sa Balay Kapampangan. Oo, So, yan, may nakita ko yan. Blind date talaga yun. Hindi sila magkakilala. Wala. After 2 months, kakasal na sila. Yeah, Ikakasal na sila? Recent lang yun Kakasal na sila next year. Feeling ko gumawa ka na ng dating app. Pero yung dating app ako lang nandun, no? Pagka-swipe mo, mukha pa rin ni Mukha Mark. pa rin. Iba-iba lang yung damit. Puro Mark yung mukha. Para wala silang choice kundi, kakaano nila, mala, okay, swipe, heart na lang natin to. Parang mahirapan mag-download yung mga tao. Isa lang yung choice. Pero kasi di ba nakakakilig kasi? Di ba talagang ako ng kilig eh. Nakakakilig talaga pag ganun. Pag mi-meet mo sila, tapos out of nowhere, nag-click. Tapos makikita mo sila, tapos ganyan magiging ending. Ang galing, nag-work out. Tapos pag maghiwalay, babalikan ka, pinakilala mo yung sa akin. Kasalanan mo to! Kasalanan mo to. Di ba? Okay. Ano magagawa ko eh? Nag-break na kayo. So, sa mga single dyan, reach out lang kayo kay Mark. Oo. Baka naman mahanapan kayo Yeah. ng partner, no? Walang problema, ma-reach out kayo, tapos mag-ano tayo ng blind date. Walang problema yan. Oo, ginagawa ko talaga yan. Ayun daw, sila. Sino? I-blind date mo daw sarili mo. Oo? Paano ko i-blind date sarili ko ako ngayon nag-ano? Kung may taong willing i-blind date ako, why not? Ako! Willing sige, ako! Sige. Pero syempre, alam mo naman na ay, maayos. Di mo? Inaano mo na agad ako. Kailangan maayos ang piliin mo. Hindi naman. Syempre dapat, yung interest niya, almost same kami. Kasi di mo pwede pag-blind date yung tao na magkaiba eh. Wala kang makakuha niyan. Kasi magkatabi sila, ganyan lang. Ano makakuha mo? Wala, di ba? Hindi kasi ako expert sa mga pagmamatch ng mga couple eh. So kailangan mong alam mo yung at least meron silang parehas na interest. Para di yun ang pag-usapan na doon magsimula. Moving forward sa next question. Ano ba ang hinahanap ni Mark sa isang babae? Simple lang naman eh. Mag-good morning ka lang sa akin araw-araw, ikaw na. Madaming may... Good morning, good night, kumain ka na ba? May magtanong sa akin na ganun, makukuha na nila ako. Easy to get pala to eh. Di ba ganyan mo ako nakuha? Ay, joke lang. Totoong sagot. Actually, di ko sinasagot yan eh. Kasi, syempre, pag mapanood niya to, o kaya kung sino man yung babae na may... di yan bakit sabihin Interest. eh? May interest, di ba? Baka baguhin niya sarili niya dahil gusto ko yun. So yung hinahanap ko sa isang babae, ayokong sabihin. Tapos gusto mo ikaw yung magdi-discover noon. Kasi pag sinagot, di ba pag sinagot mo yan, kunyari may ka-talking stage ka, tapos tatanungin ka, ano bang type mo sa isang lalaki, babae? Tapos pag sinabi niya, biglang gusto ko yung magaling kumanta. Tapos bigla out of nowhere kumakanta na. Pero hindi naman siya kumakanta dati. Gusto ko yung mabait, pero totoo, hindi naman pala siya mabait.
So mas magandang hindi mo sagutin yung question na yun. Pero syempre, May preference din may ako. preference naman tayo kahit papano, di ba? Okay, so pagdating sa preference, sa mabait? Yeah. Sa mabait? Yung kayang pakisamahan yung pamilya mo. Yun lang naman talaga. Other than that, hindi ko sasabihin. Okay, so kayo daw ang mag-discover kung ano yung gusto niya sa isang tao, sa isang babae. Ha? Gusto ko sa'yo tumingin eh. Diyan kasi umupo. Paano ako titingin sa camera kung yung maganda nandun sa likod? Gusto ko yung may mga landian pang nagaganap behind the scenes. Tumingin daw ako sa camera. Hindi tumingin ka nga sa camera. Gusto ko tumingin sa mata mo. Nakakapikon. Parang tama. Hindi ka dito. Di kasi ako marunong tumingin sa iba. Last 2 questions for this segment. Yung una, ano yung mabibigay mong advice sa mga taong longing or mga naghahanap ng mga jowa-jowaan nila? Jowa-jowa? Huwag kayong mahiyang lumandi. Yun, ganun lang. Landi lang kayo. Pag ma-reject kayo ng isa, move on sa next. Pero yun, medyo mahirap kasi minsan kasi may mga taong mahiyain. So para naman sa, yun yung advice ko sa mga hindi mahiyain. Huwag kayong mahiyang mag-chat o pakita kung sino kayo sa isang babae. Landiin nyo kung gusto nyo. Kasi wala na magagawa eh. Ma-reject man kayo, change for the better. Upgrade kayo ng sarili nyo. Diba? Hindi, para sa mga huwag kayong mahiyang talagang maglandi. Kasi ganun naman talaga eh. So hindi ka mahiyain? Nahiya din. We, lagay na yan? Nahiya din ako. Nahiya din. Actually, mahiyain ako. Mahiyain ka? Oo. Totoo Pag gusto ba? ko yung babae, nahiya ako. Oh. Pag gusto ko, pag trip na trip ko tuloy babae, sobrang nahiya ako sa kanya. Kaya, mas maganda yung pipigilan ko munang gustuhin siya. Kaysa naman gustuhin ko siya agad. Para di ka mahiya? Oo. Kasi di ka makakadiskarte ng maayos eh. So kailangan mo maging walang hiya muna bago ka mahiya? Kasi walang mangyayari. Malay mo, pares na kayo nagkakayaan. Kasi di natin alam yung babae, nag-aantay din na may mag-chat sa kanila. Kasi hindi naman lahat ng babae, ang dami nag-chat dyan eh. Kaya may crush ka, di ba? Social media ngayon. Siyempre kung may crush ka, friend mo na siya social media. So, nag-i-story yan. Alam mo kung kailan malungkot, alam mo kung kailan masaya. Doon ka mag-message pag malungkot siya. Oh, tingin na may mga ano ka dyan ha? May mga strategy ka dyan ha? Strategy yung paglalandi. So, story, post, whatever. So, bunta ka dun sa social media na doon siya active. May trends ngayon. Nag-garanton yung mga tao. Di ba? So, aantay mo. Siyempre, kung gusto mo yung tao talaga, mag-e-effort ka. So, yun. Story, post, threads, whatever. Siyempre, makikita mo yun. Ngayon, di ba nag-i-story yung babae? Yung mga lalaki kasi, pag nakita nila maganda yung picture, heart agad eh. Heart, todo heart. Wag heart. Angry react. Oh, di ba? Na-curious ka, nagalit ka, oh. Bakit naman hindi ako kasama? Kunyari, di ba? Oh, pag merong mag-angry react sa mga picture nyo, ang ganda nyo doon, di ba? Proud kayo, kaya nyo pinost. Pag may mag-angry react or sad react, curious ka, ba't galito? Ba't malungkot to? O nga, pa-chat kayo. Oh, start of conversation. So nagpapapansin ka dapat, gano'n. Kasi mga lalaki kasi, heart agad. Siyempre yung babae, ignore yan, ang heart. Common yung heart. Creepy ang common niya. So, mag-change yung change yung pace. Tapos huwag ka meron kasi, siyempre, pag nagadahan sila, ang i-reply, ang ganda mo ngayon. Wag, kumain ka na ba? Ganon agad. Straight to the point. Straight to the point. Oo. Sana may mga natutunan kayo sa mga advice ni Mark sa mga panglalande. Hindi ko alam na magiging ang topic natin sa Little Talks ay paano lumande. Little Talks. Start with the Little Talks. Oh, di ba? Okay, so last question. Ano yung pinaka-grateful ka ngayon? Ang dami kong nakilalang magagandang kaibigan. Talagang totoong kaibigan. Hindi ko alam kung ibig sabihin magagandang kaibigan. Means mga chicks ba to? Mga babae ba to? O mga totoong kaibigan? Hindi. Ulitin. Going back, okay. Madami akong nakilalang mga bagong kaibigan na totoo. Genuine. Mga to. Sobra. Kasi kung wala talaga eh. Sa totoo talaga naman, hindi mo kailangan ng maraming pera. Kailangan mo ng mga kaibigan totoo. Kasi kahit ang dami mong pera, whatever, dami kang anin mo yung wala kang kaibigan na maayos. So yun. Saka grateful ako dahil naging tulay kami para sa mga tao din na magkaroon ng bagong kaibigan. Recently lang. Yeah.
So proud. Doon ako grateful ngayon. Nakakatuwa. Hindi lahat ng tao nakakaisip ng mga ganong idea at hindi lahat ng tao kayang mag-pull off ng ganong event. Especially dito, sa face ng life dito sa Canada. So parang para sa inyo na alam mo naman na hindi ka nag-iisip na anong makuha ko dito. Anong mababalik sa akin? Wala naman eh. Actually, nag-isip kami doon kasi wala talaga. Wala talaga. Oh, actually, meron mga balik. Meron naman siya mga balik. Bakit mo gagawin yung isang bagay kung walang balik sa'yo? Pero dahil nga na-fulfill naman yung gusto mo, tapos na-fulfill, parang fulfilling kasi siya eh. Di mo na naisip yun. So una, syempre may isip mo, anong balik sa akin ito? Pero pag nandun na, tapos nakita mo na yung balik as fulfillment, matatakpan yung una mong goal. At least masaya ka na ginagawa mo to. Kasi ganun din talaga, lalo sa content creation, sa art, sa industry na meron tayo, madalas talaga walang balik. Wala. Masaya ka lang sa ginagawa mo. Oo. Yun nga, siyempre, pag may bago kang ginagawa, anong balik sa iyo nito? Pero pag nagawa mo na siya, na-enjoy mo na siya, wala ka nang pakialam dun sa una mong naisip na balik sa'yo eh. And the fact na alam mo na nag-workout siya, nag-work sa ibang tao, and nakatulong ka somehow sa maraming mga tao na nahihiya, makapag-gather, makapag-network, yun na yung parang something na proud ka na. Yeah. Okay, Yeah. ito yung idea na pull off namin. Ito yung idea na nagawa namin. Alam mo ba yung mga volunteers namin sa picnic, meron na silang isang GC. Tapos nagpaplano sila mag-cottage, mga whatever. Oh. Tapos nag-ano pa nga, gather pa nga kami sa bahay, di ba? Di kayo pumunta. Masaya nun. Out of nowhere, parang nagkakakilala to sa picnic, pero ngayon, nagkakantahan, tapos makakasama matulog. Parang kami nag-sleep over doon sa basement. Parang out of kakilala to sa picnic, di naman talaga magkakilala matagal na, pero nag-sleep over sa isang lugar. Nakakatawa. Katawa, di ba? Oo. Galing. Ganun, mga ganun. Yeah. Maraming salamat sa time mo for being here sa Little Talks. And nakakatawa, sobrang proud ako, and sana mas malawak pa at marami pang ma-reach yung mga ginagawa natin sa buhay, lalo ka na sa mga natutulungan natin. And any message na gusto mo sabihin sa ating mga dyan? Yes. Huwag kayong mahiyang lumande. Ay, dapat seryoso message ba? Okay. Kung may gusto ko yung gawin nyo lang. Whatever it takes. Kung gusto nyo gawin yung bagay na yun, kasi naman mag-regret kayo in the future, ba't di ko ginawa? At least ngayon, nalaman nyo na yung outcome. Kasi naman in the future, mag-iisip kayo na parang, kung ginawa ko ba to, anong mangyayari? So, kung may naisip kayong gawin nyo na. Chat nyo na yung crush nyo, gawin nyo na. Ganun. Okay. Maraming salamat, Mark. And sana may mga natutunan kayo. And sa susunod, next episode ulit, i-guess ulit natin siya. And yeah, kita-kits sa sunod na Little Talks. Little Talks. Start with the Little Talks. No? Hi, Little Talks. Little Talks lang, Little Talks.